So we have the glow and the power. So itong glow mga kapiksi, this is signs of good luck, no? Ito yung sign na swerte ka o swertehan ka sa buhay mo mga kapiksi. May paparating na swerte sa inyo. Good fortune is approaching you mga kapiksi. Okay? So lahat ng mga pagdududa nyo, lahat ng mga pagkukuda nyo sa buhay guys, unti-unting mawawala yan mga kapiksi. So kailangan maging ready kayo guys, no, dito sa mga swerte na paparating sa inyo mga kapiksi. Syempre guys, sinasabayan ito ng effort, di ba? Work hard. Hello guys, hello Taurus, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is OOTM, Oracle of the Month, para ngayong September to October para sa Taurus, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. So meron tayong tatlong set ng decks dito guys. Ito yung para sa spiritual message nyo, ito yung para sa life messages, and ito naman yung sa love life mga kapiksi. So, unahin natin yung spiritual message guys. By the way, naka-upload na sa ating channel yung inyong 2026 kapalaran. Kung di nyo pa napapanood guys, pick a card version pa lang yun. Panoorin nyo na guys. Punta kayo sa homepage natin. So, unahin natin tong deck na to guys. Meron tayong take note mga kapiksi. Turn an attractive notebook into your gratitude journal. Record all the daily incidents, no matter how minor, for which you're grateful or which show you're attracting more abundance into your life. The more you write, the more wonderful experiences you'll attract. So, ito guys, no, gratitude journal. Pag sinabing gratitude journal, notebook siya na isusulat mo kung ano yung mga things you are grateful for that day. So, once upon a time, ginawa ko to nung nagwo-work pa ako mga kapiksi. And ngayon hindi ko na siya ginagawa guys kasi na-develop ko na yung habit na palaging nagti-thank you, no? So, okay na ako doon guys. But, in essence kasi, the more na you are grateful for the things na binibigay sa'yo ng universe, the more na ina-attract mo yung blessings sa buhay mo. Yun yung sinasabi ko sa inyo na kailangan palagi kayong receptive state, ready to receive, no? Pag sinabing ready to receive, handa na tumanggap ng mga blessings sa buhay nyo. And ginagawa nyo yun by showing gratitude, pagpapasalamat. So, kung hindi kayo mahilig mag-thank you, mga kapiksi, simulan nyo na ngayon. Okay? And, yeah, so you should always be grateful. Isulat nyo doon yung mga bagay na pinagpapasalamat nyo, lahat ng magagandang nangyari for that day. So, let's say for example, thank you kasi binigyan ako ng kape ng kawork ko. Thank you kasi dati kasi yung gratitude journal ko is more about work mga kapiksi because I'm new to that field. As in, bago lang ako dun sa field na yon, first time ko dun sa ganong klaseng posisyon, so medyo nag-struggle ako, kaya ang ginawa ko is I turn into gratitude mga kapiksi. And yeah, so and after doing that guys, as in sobrang gumanda yung takbo ng career ko ng time na yun. So yeah, thank you kasi binigyan ako ng ulam ng kapitbahay ko. Thank you kasi sumahod ako ng malaki. Thank you kasi meron ako overtime pay. So lahat guys, no, lahat na, as in lahat ng pwede nyo ipagpasalamat for that day mga kapiksi. No matter how big, no matter how small, kahit gaano kaliit mga kapiksi, be grateful for those, no? And para siyang magic guys, no, kasi instant nalilift yung iyong instant nag-shift pala, hindi lang nalilift yung mood mo, pero nag-shift yung energy mo from negative to positive, especially if you are someone na sobrang nega, mareklamo, ma-stress, ma-worry mga kapiksi. Kung ganyan kayo guys, no, this is the best practice na dapat nyong gawin mga kapiksi. Turn your complaints into gratitude guys, okay? And promise talaga, mag-iiba yung takbo ng buhay nyo kasi magbabago yung takbo din ng energy nyo mga kapiksi, okay? So gratitude is the best way to shift your energy guys from negative to positive, okay?
So, yun yung kailangan natin, maging positive para gumanda yung takbo ng buhay natin, guys. So, comment down below, guys, if naintindihan nyo yan. And kung gumagawa na kayo ng gratitude notebook, guys, comment down below. Okay? And eto naman, guys, yung live messages para sa inyo. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayo paano pabalikin sa ex-revised breakup. Sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, guys, grabe, sobrang ganda ng message nyo. Sana parehas kayo makaresonate, guys. Pero whatever resonates with you, take that message. So, we have the glow and the power. So, itong glow, mga kapiksi, this is signs of good luck, no? Ito yung sign na swerte ka o suswertehan ka sa buhay mo, mga kapiksi. May paparating na swerte sa inyo. Good fortune is approaching you, mga kapiksi. Okay? So, lahat ng mga pagdududa nyo, lahat ng mga pagkukuda nyo sa buhay, guys, unti-unting mawawala yan, mga kapiksi. So, kailangan maging ready kayo, guys, no, dito sa mga swerte na paparating sa inyo, mga kapiksi. Syempre, guys, sinasabayan ito ng effort, diba? Work hard, effort, pagdadasal, guys, and always affirm, mga kapiksi, no? Palagi ko kayong ina-advise na mag-affirm, and yung affirmation or yung chant na palagi kong sinasabi pagdating sa swerte, guys, is swerte ako, swerte ako, swerte ako, swerte ako sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Para lahat na, guys, no? Trabaho, negosyo, buhay, pag-ibig, kalusugan, diba? Lahat na, no? Kaya all aspects, mga kapiksi. So yung chant na yun, guys, super effective kasi every time na sinishare ko siya sa inyo, guys, no, na-absorb siya ng subconscious mind ko, and therefore, guys, talagang sinuswerte ako sa buhay. Isang beses tinawag ako na God's favorite ng aking friend kasi nagpo-post ako dun sa aking personal na SOCMED and yun, palagi nilang sinasabi na bakit ang swerte mo, favorite ka ni God. Kasi lahat na lang ng mga swerte na parang hindi inakala, no? Talagang grabe. So, yeah, guys, no, swerte tayo, guys, no? So, palagi nyong i-affirm yan, i-comment nyo na rin sa comment section, mga kapiksi. And, yeah, so ito naman the power, guys. Ibig sabihin nito, wish fulfilled. Okay, diba? So, meron ka ng swerte, tapos meron ka pang mga desires, wishes being fulfilled, mga kapiksi. Okay, so, yung mga pinagdadasal nyo, maaaring sinasagot na yung mga wishes nyo, guys, diba? Binibigay na ni Genie sa inyo, guys. Pero, syempre, no, sabi ko nga, yung pag-iisip, positive thinking, positibong mental diet, yung inyong effort, no, at saka yung pagdadasal, mga kapiksi, dapat lahat yan sabay-sabay ginagawa every single day, guys, and definitely your dreams will come true. Okay, and hindi lang magkakatotoo yung mga dreams mo, suswertehan ka pa talaga, and maaaring mag-level up yung inyong pamumuhay, guys. Okay, grabe, i-claim nyo na yan sa comment section. I-mind nyo na lahat yan, guys. Wishes fulfilled, dreams coming true. Itong mga swerte na to, i-mind nyo na lahat sa comment section, mga kapiksi. Alright?
So, yeah, comment down below if naka-resonate kayo. Dito naman tayo sa love life, guys. Tingnan natin yung energy surrounding your love situationship. And habang sinashuffle natin to, guys, sa mga naghahanap ng mga pampaswerte na lucky charms or lucky bracelet, may mga items na makikita kayo sa description box nitong video. Ito yung aventurine, ito yung citrine, mga kapiksi. So, ito guys, take what resonates kasi hindi lahat mag-resonate at saka magkaiba yung message, mga kapiksi. So, kung ano yung maka-resonate sa inyo, take that message. So, ito guys, ibig sabihin nito, masaya kayo sa relationship nyo, pure happiness, pure joy, sincerity, kumbaga nasa honeymoon phase or nasa early stage kayo ng relationship nyo na talagang love na love pa yung isa't isa, mga kapiksi. Diba ganun naman usually kapag bago pa lang sa relationship. So, i-mind nyo na to. And guys, no, you have to live in this moment every single day, no? Palagi nyong i-relive yung moment na yon. If you can capture videos and pictures, no, na masasaya kayo, guys, palagi nyo siyang i-replay every single day, palagi nyong panoorin, o kaya naman sa isip nyo, palagi nyong isipin yung mga moments na yon para dun, yun at yun yung ma-experience nyo sa inyong physical reality. Again guys, whatever you focus on manifests. So kung na-focus kayo sa mga happy memories, happy things na nangyayari sa relationship nyo, yun at yun din yung paulit-ulit na mangyayari sa relationship nyo. So kung namamroblema kayo ngayon, nagkakaaway kayo, hindi maganda yung relationship nyo, balikan nyo guys, no? Balikan nyo yung mga memories na masasaya kayo, yung love na love nyo pa yung isa't isa, yung sweet na sweet pa kayo, and relive it in your mind every single day, every single day, every single day, hanggang sa maging ma-okay yung relationship nyo. Alright? And ito naman guys, ito yung kabaligtaran, no? This is definitely the exact opposite nito kasi this one, kaya siya golden mirror guys, no? This is pertaining to someone na makasirili, narcissist, pwedeng one-sided yung relationship nyo, arrogante yung mga jowa nyo. Parang ano to guys, Snow White. Snow White pero si Queen. Si Evil Queen. Hindi ko alam pangalan ni Evil Queen sa Snow White. 'Di ba meron siyang mirror, no? Golden mirror. And sinasabi niya doon, mirror, mirror on the wall, who's the fairest of us all? So, ganun siya ka-narcissist, si Evil Queen dun sa Snow White. So, yung person mo ganun, no? Hindi siya, kumbaga parang yung characteristics ng Evil Queen na self-absorbed, narcissist, arrogante, mataas tingin sa sarili, malamang it's either ikaw yon or yung person mo. Pero someone sa relationship nyo is ganun, mga kapiksi. Alright? Okay. So, comment down below, Taurus, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. And kung saang message kayo naka-resonate, dito ba sa spiritual, dito ba sa life, or dito ba sa love life, guys. Comment down below. And for more tarot readings, guys, ito yung ating 2026 kapalaran. Panoorin nyo na. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.